kundi Panginoon, we have the responsibility, Lord, as we are priests. Hindi namin hinuhubad ang aming pagiging Kristiyano, hindi namin tinatanggal ang kabanalan, kundi Panginoon, nais pa namin maging mas banal pa, Panginoon. Pabanalin mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Speak your word, Lord, sa aming mga pag-uusapan. Ang iyong lingkod ay walang kaya sa aking sarili. Kagaya ng sabi ni Isaiah, woe to me, I'm a sinner, Lord. We are unclean. Walang worthy sa amin upang salitain ni bigkasin ng mga salita mo, Panginoon. But Lord, by your grace and your mercy, you extended your love. At ito ay kayamanan na namin, Panginoon. Kaya maraming salamat. Gabayan mo ang iyong mga anak sa bawat kabataan na nirito, Lord. Pawiin mo ang gawa ng kaaway sa aming katawan na kumikilos sa anumang pagkakaantok at pagkapagod. Panginoon, alam namin na ang katawan na ito, Lord, ay napapagod at nanghihina. Ganun pa man, we will not give in, Lord. We will not give up. We will fight the good fight of faith. So when we see your face, Panginoon, wala kaming ibang dahilan at may rarason, kundi ang kalwalatian ay sa iyo lahat, Panginoon. Purihin ka sa mga oras na ito. Ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Can we shout praise the Lord, church? Can we shout amen? Hallelujah, hallelujah. Bago tayo makaupo, nais kong basahin natin ang ating teksto sa aklat ng Proverbs. Sa chapter 1. So, read with me sa chapter 1. Okay. Verse 1 hanggang 7. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, or wisdom to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and increase learning. A man of understanding will attain wise counsel. To understand the proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles. Verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Can we say amen sa salita ng Panginoon? Tayo makaupo, mga kabataan. At I greet you and love you in the name of our Lord Jesus Christ. Pwede ba nating batiin ang mga katabi natin? Can we say, God bless, sister. God bless you, brother. Nagagalak ako na nandito ka. Alam nyo, masarap matulog ng gantong oras. Given na yun eh. Masarap matulog ng tanghali. Pero naririto ang salita ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos, given na rin na tayo ay naririto upang pag-usapan at tumanggap at pagpalain sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sa hapon na ito, ako'y napapasalamat muling nabigyan ng pagkakataon makapagbahagi sa inyo ng salita. Madaya si Brother Gerard. Dapat si Brother Gerard ngayon eh. Kaya, next month, sabi natin, Pastor, baka pwedeng si Brother Gerard na. 4 times a month. Pero pagpalain natin kapatid sa kanyang buhay, alam naman natin na buhay ni Brother Gerard ay napakagandang at halimbawa na masundan ng mga brothers at maging mga sisters na mayroong pagmamahal hindi lamang sa ministry, kundi sa mga kapatid. Mahal niyo ba ang inyong mga kapatid? Ano, si Brother Gerard is masabi ko, very lovable. Di lang siya loving, lovable din si Brother Gerard. Malambot eh, masarap yakapin. So sa lahat ng yan ay sa Diyos ang kapurihan at sa mga kasal pa na magaganap sa taong ito ay makigalak tayo, bawat isa, at makikain. Dahil masarap kumain sa mga kasal. Unlimited eh. So sa ating teksto, napakagandang pagbubuklat ni Solomon sa Proverbs. I believe ito ay nadaanan na rin ng series sa ating pastor sa mga
pandemic times, kung di ako nagkakamali. Pero ang bahagi nating babasahin at dadaanan sa mga oras na ito ay may kinalaman sa fear. The fear of the Lord. Nice kong pamagatan ng ating pagsisimula. Ng ating titulo ay We Serve Whom We Fear. We serve whom we fear. Ating pinaglilingkuran ang ating kinatatakutan. Sa ibang salin pa ay we revere whom we fear. We serve whom we fear. Now, I pray na lahat kayo ay gising dahil napakagandang mga talata ang ating pag-uusapan sa hapong ito, mga kapatid. Nice kung hindi lamang magbahagi sa inyo, kundi parangalan tayo bawat isa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Dahil, after all, this is wisdom, sabi ni Solomon. This is wisdom. Sa ating binasa sa verse 1 ng chapter 1 hanggang verse 7, ang verse 1 hanggang verse 6, kung inyong babasahin, kanya sinabi, to know wisdom, to know instruction, to perceive, to receive, to give. Sabi sa verse 5, all these things, a wise man will hear and increase learning. A man of understanding will attain wisdom. Attain wisdom. Gusto niyo bang mag-attain ng wisdom? Gusto niyo bang magkaroon ng salita ng Diyos? Hindi lamang yung salita ng Diyos na magsasabi sa yung, ay, pinagpala ako. Hindi lamang yun. Kundi salita ng Diyos na magbabago sa iyo. Ang salita ng Diyos ay nagbabago, mga kapatid. Hindi ito nag-encourage lang. Hindi lamang ito nag-exhort lang. Na pagkatapos ng gawain, ay talagang pinagpala ako. No. The Word of God gives you wisdom. Alam niyo, wisdom. Pag ikaw ay nilagyan ng wisdom, nababago ka eh. Nagiging mas wise. Hindi ka babagsak. Kapag sa exam, nag-aral ka. Tumanggap ka ng knowledge, tumanggap ka ng wisdom, at hindi lamang tumanggap ng wisdom sa salita ng Diyos, ang wisdom na ating matatanggap ay galing sa Diyos. Ulitin ko, mga kapatid, ang wisdom na ito ay galing sa Diyos. Gusto kong ma-emphasize ang maigi yun. Dahil sa ibabaw ng lupa, napakaraming wise. At hindi natin dinidisregard yun. Maraming matalino sa ibabaw ng lupa. The very reason kaya tayo may live at may wifi, kaya tayo may technology, kaya tayo may sasakyan. Maraming wise sa ibabaw ng lupa. Pero ang wisdom na tinuturo ng salita ng Diyos ay iba sa wisdom na kaya nating ma-attain sa ibabaw ng lupa. Ang wisdom ng salita ng Diyos ay hindi lamang nagtuturo sa atin, kundi nagbabago sa atin. Pero yung tinuturo na yun, this wisdom and instruction and understanding, lahat ito ay nakapaloob sa iisang tema. Ano yun? The fear of the Lord. Ang sabi ni Solomon, fools despise wisdom and instruction. Anong wisdom yung sinutukoy doon? Hindi yung wisdom na tinuturo sa school. Ang dinidespise nung fools sa sinasabi ni Solomon, dinidespise nila yung wisdom ng Diyos. Pag sinabing despise, ayaw nila sa salita ng Diyos. Hindi nga lang ayaw nandidiri. Diba? Pag sinabing, I despise you, minamaliit mo, pinapababa mo, walang halaga sa'yo. Pag ang isang bagay, dinidespise mo. Pero ito ay instruction sa anak ng Diyos. Kaya ulitin ko, gusto niyo bang matanggap yung wisdom na ito? Yung wisdom ng salita ng Diyos. Ulitin ko, ayoko kayong lumabas na
masaya. Gusto ko lumabas tayo at sa mga gawain, kagaya nito, ay lumalabas tayo na meron tayong natatanggap na wisdom sa salita ng Diyos. Na paglabas natin, meron tayong panibagong pananaw sa buhay. Hindi lamang sa buhay, kundi sa pagtrato natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating trabaho, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Nagbabago ang ating buhay. Bakit? Dahil may wisdom na pumapasok. Pag sinabi ng salita ng Diyos, honor your mother and your father. Maring yes, yan ay sinasabi rin ng sanlibutan. Di ba? GMRC, good manners and right conduct. Paano magalangin na yung magulang? Tinuturo rin yan ng sanlibutan. Pero ang pag-honor sa salita ng Diyos ay napakahalaga, mga kapatid. Dahil ang pag-honor sa mga magulang, it honors God. Why? Because it is the Word of God. Kaya pag atin natanggap ang salita ng Diyos, huwag nating tanggapin ito as something na para tayong nag-sharean ng experiences at talagang pinagpala ako sa buhay ni brother, talagang pinagpala ako sa buhay ni sister, sa testimony ni sister and brother. That's good. Pero huwag manatili doon, mga kabataan. Dapat makuha natin yung wisdom, yung mas mahalaga pa na salita ng Diyos. At para maunawaan natin dito sa ating teksto, ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng wisdom, ng understanding, ng instruction, right judgment, right equity, right knowledge, and discretion, lahat ng ito ay nandun sa verse 7. The fear of the Lord. Kaya ang sabi ni Solomon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Hindi mo makukuha yung wisdom kung wala kang takot sa Diyos. Gusto ko kayong tanungin personally, at alam nyo, i-open ko rin sa inyo, tinatry ko yon na tuwing nagbabahagi, nakatingin sa mata. Bakit? Kasi baka isipin nyo, pag nakaganto lang ako, ba nagsasalita, okay lang din kayo na, basta dumadaan yung mga salita. But no, salita to ng Diyos, mga kabataan. It is not the word of our pastor, of our elders. It is the word of our Lord Jesus Christ. So gusto ko yung tanungin, may takot ba kayo sa Diyos? Do you fear God? Anong itsura nun? Anong itsura ng isang mananampalataya na may takot sa Diyos? Or to put it simply, diba, sinong Kristiyano? Ano ang Kristiyano? Napakadaling sabihin sa panahon natin, lalo na. Diba? Kahit lalo na sa western na bansa, may mga palabas portraying Jesus Christ. May mga awit portraying Jesus Christ. May mga, kahit nga Broadway, meron eh. Napakaraming mga bagay na patungkol sa Christianity. But what is Christianity? Ano ba ang pagiging Kristiyano? Gusto ko kayong tanungin, pwede na bang sagutin sa inyong sarili? Sinasabi natin, ako ay Kristiyano. Anong kahulugan nun? Anong itsura nun? Pag sinabi ko ako ay Kristiyano. Dahil ba ako ay umaawit ng mga Christian songs? Dahil ba ako ay maingay sa pagpupuri? Dahil ba ako ay nagtataas ng kamay? Dahil ba ako ay nagbabasa ng salita ng Diyos? Dahil ba ako ay nakapalda, mahaba ang buhok, maikli ang buhok sa mga kalalakihan? Dahil ba ako ay malinis? Dahil ba ako ay hindi nagmumura? Hindi nagbibisyo? Dahil ba sa mga bagay na yun? So ano ang inyong sagot sa inyong mga sarili? Lalo na kung lumipas na tayo ng ilang taon na. Ako pinanganak ako sa loob ng church. O hindi ako pinanganak sa loob ng church. Actual, sa loob ng church. Sa hospital ako pinanganak. Pero sa pananampalataya ako lumaki. But we grow in the wisdom and knowledge of our Lord Jesus Christ.
And ano ba ang pagiging Kristiyano? Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, at kung ikaw ay nagsasabi na Kristiyano, meron ka nito. Meron kang pagkatakot sa Diyos. Ulitin ko, ang Kristiyano ay may pagkatakot sa Diyos. Ngayon, himayin natin yan. Gising pa ba kayo? Kagaya na sabi ko kanina, ano bang itsura neto? Sabi ni Brother Anson, may pagkatakot sa Diyos. So dapat ba tayo nanginginig pag nasa loob ng church? Amen. Praise the Lord. Kagaya ng Israel, natatakot tayo sa lumapit sa Mount Sinai. Ganun ba ang pagkatakot sa Diyos? In some sense, yes. Enough para hindi ka maging komportable. Bakit? Si Moses nga Ang sabi ng Panginoon, tanggalin mo ang iyong yapak dahil ang lupang iyong inapakan ay banal. So there is something sa presensya ng Diyos na dapat lang magbigay sa iyo na ikaw ay matakot. Na magdala sa iyo sa isang karamdaman na hindi ka relax. Dahil pag ikaw ay nasa loob ng gawain at sinasabi mo ikaw ay Kristiyano pero wala sa iyo ang pagkatakot sa Diyos, I guarantee you, habang may nag-aawitan dyan, napakadali mong, CR muna ako habang nag-aawitan, habang sumasamba. Napakadali mong matulog sa loob ng gawain. Why? Dahil hindi natin nararamdaman ang pagkatakot sa Diyos. So, dual meaning ang fear of God. Yes, it is to revere God, but it is also the Bible also says, our God is a consuming fire. Nasubukan mo na bang humawak sa apoy intentionally? Sasabihin mo, uy, may apoy, hawakan ko nga. Hindi. Pag ikaw, ay, may apoy, uy, huwag ka lalapit. There's a sense of fear. Pero gusto mo yung apoy, nagagamit mo Now, sa ating teksto, nais kong bumalik tayo. Nais kong daanan ng ilang bagay about the fear of the Lord or the fear of God. The fear of God teaches us, mga kapatid, na napakaraming bagay. Pero bago yun, gusto kong linawin kung ano ba ang fear of God at kung ano yung hindi fear of God. The fear of God is not a one-time event, mga kapatid. It is not a one-time event na naranasan natin kagaya ni Moses, yung kanyang burning bush experience. Hindi yun something na doon lang siya nakaramdam ng takot sa presensya ng Diyos nung ang punong kahoy na yun ay naglalagablab sa apoy. Hindi yun doon niya lang naranasan, na doon lang siya natakot. At nung lumabas na siya doon, chill na uli, relax na uli siya. Hindi, ang fear of God, mga kapatid, hindi ito isang bagay na nararanasan isang beses at para bagang pag naranasan natin to the next level na yung relationship ko sa Diyos, naranasan ko na yung fear of God. Mas malapit na ako sa Diyos. Ngayon, I hear in some churches, ang tawag sa Panginoong Jesus, Daddy Jesus. Can you imagine? Daddy Jesus. Yung modern na salita, in-apply natin sa Panginoon. Na para bagang, we're so close. I'm a friend of God, kagaya ni Abraham. Kristiyano ako Na para bagang napakadaling sabihin, anak ako ng Diyos. Daddy nga tawag ko sa kanya That is not the fear of God. It is not a one-time experience. The fear of God is not being afraid of God. Being afraid in a sense na ikaw ay natatakot lumapit sa Diyos. Hindi yan ang fear of God na tinuturo ni Solomon where everything begins. Where knowledge and wisdom begins. The fear of God is not a one-time event. The fear of God is not being afraid
na hindi natin kayang lumapit sa ating Diyos. So, tanongin ko ulit kayo, may takot ba kayo sa Diyos? Anong itsura nito? What does this look like? The fear of God is a worshiping heart, mga kapatid. The fear of God, pag ito ay nasa ating puso, ito ay lifestyle at buong lifetime na estado ng isang mananampalataya tuwing siya ay lumalapit sa Diyos, tuwing siya ay nananalangin sa Diyos, tuwing siya ay umaawit sa Diyos, hindi nawawala ang fear of God. Tanggalin mo yan. Sigurado ako next week, baka naka-t-shirt ka na lang sa loob ng gawain. Next week, baka nakasando ka na lang sa loob ng gawain. Dahil after all, sa puso naman tumitingin ang Diyos. Yan ang mangyari pag tinanggal natin ang fear of the Lord sa ating puso. The fear of God is to show reverence and respect. Ang sabi sa Hebrews 12:28, hindi ko na nais buksan. Ang sabi, ang ginamit na salita, to fear the Lord is, to revere the Lord is to have holy fear. Can you imagine may ganon? Holy fear. To revere is to have holy fear. To revere is to give the utmost respect dahil kilala mo yung nire-revere mo. Kaya ito ang ating pamagat sa hapon na ito, we serve whom we fear. Kung ikaw ay takot sa tao, whether you believe it or not, ikaw ay naglilingkod sa tao. Kung sa oras ng pagsamba, ikaw ay nahihiya, baka may masabi si sister, baka may masabi si brother, tahimik nila, tahimik na rin ako. Dahil sa takot na yan na ikaw ay nahihiya, believe it or not, sinasamba mo ang iyong sarili. Bakit? Mas pinapahalagan mo yung masasabi mo at yung masasabi nila kaysa sa masasabi ng Diyos. The fear of God, mga kapatid, is hindi ito something na basta-basta na lang natin nararanasan na para bagang pwedeng naririyan. Mas matimbang ang fear of the Lord pag Sunday morning. Pag youth service, medyo pwedeng relax. Medyo pwedeng, kasi makakabataan lang naman eh. That is not the fear of God. Alam niyo kung ano yun? That is the fear of men. Takot tayo pag maraming tao, nakakahiya. Sa mga kaibigan ko, sa harapan ng mga pamilya ko na hindi pa mananampalataya, nakakahiya naman. Can you imagine? All the while na ikaw ay nahihiya, na natatakot. All the while na yan ay nagaganap, ang Panginoon kasama mo na. Gusto ko imagine natin mga kapatid, na every time tayo ay nahihiyang sumamba sa Diyos, can you imagine, nandyan yung Panginoon sa tabi mo. At ikaw, nahihiya ako eh. Sila na lang. Can you imagine, kasama mo ang Panginoon. Hindi mo siya, kagaya ng laging sinasabi ng mga MC and preachers and song leaders, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. There is not a second, a minute, and lalo na oras na hindi mo kasama ang Panginoon. That's why worship the Lord. Tanungin ko kayo, dapat bang sambahin ang Diyos? Then sambahin mo ang Diyos. Okay. Alam niyo, tanggalin natin yung masasanay tayo na pag may nagsasabing, can we shout, praise the Lord? Tsaka lang tayo, praise the Lord. Then pag wala nang pag-udyok ng MC, tayo na lang ay tahimik din, mga kapatid. No! Remember the fear of the Lord. The moment na ikaw ay papasok sa pagtitipon ng mga banal at ang presensya ng Diyos ay naririyan. Bakit? Dahil ang kalooban ng Diyos ay nagaganap sa pagtitipon ng mga banal. The moment na ikaw ay pumasok, fear the Lord. Fear the Lord. Revere the Lord. Respect and show adoration. Show your emotion. Alam nyo, huwag naman maging extreme na baka lagi nating sinasabi, masama ang emotion eh. Dapat hindi tayo emotion.
Alam nyo, hindi masama ang emotion. Ang masama, pag emotion lang. Ulitin ko, hindi masama ang emotion. Masama kung emotion lang. Di ba? You know, nung Friday, kasal nating kapatid. Yes, it is one thing, mahalaga, may pangako dapat. Sa isa't isa, may vows between husbands and wives. Pero hindi pwedeng mawala yung emotion. Yung feelings. Hindi pwedeng sabihin sa'yo na asawa mo, honey, mahal mo ba ako? Ay, ikaw sasabihin mo, oo, pinili ko na mahalin ka. Desisyon ko yun. Gusto ko yun. Masarap bang pakinggan yun? Diba? Kailangan may emotion din. Pero hindi emotion lang. The same way when we worship God, hindi masama na tayo ay umiiyak sa Panginoon. Na tayo ay malakas ang tinig. Pero more than that, mga kapatid, sa mga malalakas at tinig at sa mga kamay na nakataas, sa mga luhang tumutulo, more than that, ang ating puso talaga dapat ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Dahil, you know, ito ay napakahalaga, mga kapatid. Emotions should be results. Ang emotion, yung ligaya, iyak, yung tuwa, yung kagalakan, resulta lang dapat yun. Bunga yun. Nasa dulo yun. Ano yung una? Knowledge. Kilala mo yung Diyos, may takot ka sa Kanya, kaya ka nagagalak, kaya ka umiiyak, kaya ka masaya sa pagpupuri. Dahil pag ang emotion ay nilagay natin dito, ang emotion madaling laruin, mga kapatid. Pag si Brother Kyle ay nag-minor chords, kahit ako gusto ko yun, masarap sa tenga. At minsan tayo ay nadadala ng napakagandang mga tinig ng awit, at dahil nadadala ang ating emotion, tayo ay nagpupuri. Okay sana eh. Pero paano kung wala yung mga bagay na yun? Paano kung walang instruments? Paano kung walang magandang boses sa atin? Alam niyo ako, hindi maganda aking boses. Natatawa aking isip pag kumakanta kami sa aming bahay. Pero di ba, paano kung wala yung mga bagay na yun? Yung magandang tinig, magandang chords, magandang piano, magandang lugar. Ang ating emotion ay maglalaro sa atin. Ay, walang nakakahiya. Uy, lumalakas. Sige, lalakas rin ako. Yes. Ay, minaw. You see? Pag ating emotion ay nandun sa una, patay ang samba. Pero pag ating emotion ay resulta ng pagkakakilala at pagkatakot mo sa iyong Diyos sa pinaglilingkuran, hindi nawawala yun eh. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay totoo, mga kapatid. At dahil yun ay hindi nagbabago, ang iyong emotion, ang iyong paglilingkod na ikaw ay umiiyak, yan ay totoo. Yan ay masarap ibigay at ihandog sa Panginoon dahil alam mo, kaya mo yung ginagawa dahil ayon sa kalooban ng Diyos. Our God in heaven desires those who worship Him to worship Him in spirit and in truth. At alam mo yun, Panginoon, ako ay sumasamba sa spirito at katotohanan. Bakit? Dahil kilala ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi dahil maganda ang tugtugan. Maganda yan. Pero hindi yan lang. Truth matters, mga kapatid. Truth matters. Emotions should be results and fruits of truth. Dahil pag yan ay bunga, genuine na fruit. Napakasarap ihandog sa Panginoon. Dahil wala ka niloloko eh. Pag tinanong ka, may takot ka ba sa Diyos? Kaya mo sabihin, oo. Bakit? Kilala ko ang Diyos eh. Hindi ka, sister, Kristiyano ka ba? Oo. Bakit? Naiiyak kasi ako sa gawain. No. Diba?
Kung Bible class yung sumagot dun, okay pa. Dahil children are all about emotions. Pero to us, especially na lumalaki tayo sa loob ng gawain, na hindi lamang tayo dapat ma-encourage ng salita ng Diyos, mga kapatid. Mabago tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo, mahalaga yun. Ang salita ng Diyos ay hindi para sa grupo. Yun ay para individually sa inyo. Sa iyo, brother, sa iyo, sister. Literal, para sa iyo yun. Kaya para ikaw ay lumabas at hindi mo nakuha yung wisdom na yun, sayang. Pero pag yun ay nakuha mo, walang sayang. Napakasarap magpuri sa Panginoon dahil alam mo sa susunod na gawain, regardless kung onti o marami, dahil ang emotion mo ay resulta ng katotohanan na totoo ang Panginoon, totoo ang Diyos at mabuti ang Panginoon, masaya ka talaga. Hindi ka kailangan aniyahin. Can you shout, praise the Lord? Nagkakamao ang song leader, ang MC, ang mga elders, kakaanya niya. Pero hindi na kailangan nun. Dahil alam mo na ikaw ay pumasok sa loob ng gawain and you know that you have the fear of the Lord and you feel His presence, masaya kang maghahandog sa Panginoon. Yung pagtingin sa mga kapatid, tertiary na lang yan. Hindi na yan nasa priority. Ang priority mo, yung ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Panginoon, dala-dala ko yung handog ko. Tanggapin mo, Panginoon. Napakasarap maglingkod sa ating Panginoon kung ating lamang malalaman kung sino siya at kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. That is the fear of God. Now, nais ko magbigay ng ilang points sa hapon na ito. I believe 7 points about the fear of God or why we should fear God. Kung bakit tayo dapat ay matakot sa Diyos at kung ano ba ang pagkatakot sa Diyos. Nais kong basahin ng Matthew 10, verse 28. The first book of the New Testament. Sabi ni Jesus, this is the first reason. The first reason why we should fear God is because we are commanded by God. Utos yun. Matakot ka sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, verse 27, atras ako. Whatever I tell you in the dark, speak in the light. What you hear in the ear, preach on the housetops. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. But, now is the commandment. Rather, fear Him who is able to destroy both soul and body. Where? In hell. Hindi lang on earth. Ngayon, sa Luke, yan ay sa aklat ni Luke, mababasa din natin yan. Same scenario, nice kong buksan ito. Sa Luke 12, chapter 12, verse 4 to 5. Ang sabi ni Jesus, I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that have no more that they can do. Ito yung utos, huwag kang matakot sa kayang pumatay ng katawan dahil pagkatapos patayin yung katawan mo, yun na yung kaya niyang gawin. Anong ini-imply ni Jesus? Hindi natatapos ang buhay sa katawan. Okay? Hindi natatapos ang buhay sa katawan. Maaring yung buhay ng katawan ay natapos physically, pero ikaw yung kaluluwa mo, it lives on. Nabubuhay ka pa din. Now, ito yung sabi ni Jesus, verse 5, but I will show you whom you should fear. Can you imagine? Ang ating Panginoong Kristo Jesus, na sa panahon ngayon, ay pinoportray siya as cool dude. Yung bang parang hippie. Yung bang everyone loves Jesus na character. Can you imagine? Ang sabi niya, huwag kang matakot
doon sa may kayang pumatay ng katawan lang, pero ito ang katakutan mo. Kaya yung pinoportray sa mga palabas, huwag niyong panoorin yun. Baka mag-iba ang inyong paningin sa Panginoon. No? It's my conviction. I don't advise yung Chosen na series. Dahil ibang pag-portray sa ating Panginoon. At baka pag tayo ay nakita natin, uy, astig si Jesus. Baka pag tayo ay nasa oras na ng pagsamba, dahil cool. Hindi na tayo maingat na nag-aalay ng nararapat. Meron 2 song leader sa Old Testament, kilalang kilala natin, mga anak ni Aaron. Mas matagal pa yung pagbibihis at paghahanda ng mga damit, ng mga ornaments sa kanilang susuotin at mga handog na ialay. Mas matagal pa yung mga verses na yun. Tapos 2 verses, patay yung 2 song leader na yun. Nadab and Abihu. Bakit? Relax sila eh. Nag-alay sila ng handog na hindi dapat. That's very dangerous. Pero itong sabi ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung sino ang dapat niyong katakutan. Now, hindi lamang ito yung to revere or reverence, to respect. Hindi sinasabi ni Jesus, ipapakita ko sa inyo kung sino dapat niyong irespeto. Right? Hindi lang yun. Bakit? Kasi sabi sa una, huwag kayong matakot sa kayang pumatay ng katawan. So literal, takot sa mga killers, sa mga serial killers, criminal killers, takot talaga. Hindi yung galang, hindi yung paggalang. Ang sinasabi ni Jesus dito, ipapakita ko sa inyo kung sino yung dapat yung katakutan talaga, yung terror, na makakaramdam ka ng terror. Hindi yung irerespeto mo. Sa kalahati ng verse 5, fear him who, after he has killed, has power, may kapangyarihan to cast into hell. Now, in-emphasize pa ng Panginoon, yes, I say to you, fear him. Katakutan niyo siya. Now, sa previous verses, mababasa natin, kaya ito yung sinasabi ng Panginoon, dahil may mga Pariseyo at nilatag at pinakilala ng Panginoong Kristo Jesus na mga hypocrites, ang mga Pharisees, mga plastic, mga hindi totoo. Kaya nilatag ng Panginoon, yung mga nasa dilim, hindi yan habang buhay, nakatago. May expose ang kanilang pagka-hypocrite. Bakit sila hypocrite? Dahil ang mga hypocrite na sinasabi ng Panginoon na pag nasa harapan ng maraming tao, grabe sila humagulgul. Right? Yung kanilang upuan ang pinipili nila pag nasa lamesa, yung pinakasentro nakita ng lahat ng mga tao. Yun yung mga hypocrites. Now, gusto ko makita nyo ito. Bakit yun ang sinasabi ni Jesus? Dahil yung mga gumagawa nun, ng mga bagay para sa mata ng marami, takot yung mga yun sa marami, sa tao. Iniisip nila, masyado nilang iniisip, yung iisipin ng iba. Uy, maraming tao, sige doon ako. Uy, maraming tao, iiyak ako. Uy, maraming tao, luluhod ako. Itong mga tao na ito, takot sa mga tao. Can you imagine? Hindi lang sa gusto nilang mag-impress ng mga tao, kundi ayaw nilang magbago yung image nila sa mata ng mga tao. Natatakot silang, masabihan silang fake. Ito ang mga Pharisees. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa tao, huwag niyong tolaran yung mga hypocrites, huwag niyong tolaran yung mga Pharisees, na pag nasa mata ng mga tao, para bagang ang linis-linis ng kanilang outward appearance, sabi ni Jesus, pero yung loob ang dumi-dumi, para bagang baso, ginoy mo yung labas, zinonrox mo pa, pero yung loob, amoy kanal na. Sabi ni Jesus, mga hypocrite, huwag niyong tolaran yun. Dahil sila, ginagawa nila yun, dahil natatakot sila sa mga tao at sasabihin ng mga tao, pero sabi ng Panginoon, ang katakutan mo ay Diyos na may kapangyarihan na pagkatapos kang patayin sa lupa,
kaya kang ihagis sa dagat-dagatang apoy. Nakakatakot yun, mga kapatid. Ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, sa mata ng sanlibutan, minsan parang pag mga skeptics na nagtatanong, kung may Diyos, bakit ang daming suffering? Diba? Pero alam niyo yung tamang tanong, may Diyos na nga eh. May suffering pa. Paano pa pag walang Diyos? Sa Book of Judges, mababasa natin yan, na ang sabi ng Book of Judges, paulit-ulit yung sinasabi, everyone did what was right in their own eyes. Ang Diyos, hindi siya nakikialam. Kaya, nagpadala ng prophet, maliligtas, papatayin ng prophet, sasamba ulit sa Diyos-Diyosan, rinse and repeat, paulit-ulit ang Book of Judges, ganyan. Ganyan ang mangyari pag walang Diyos. Kaya sa mata ng salibutan, parang hindi nakakatakot ang Diyos eh. Pero pag binasa mo ang salita ng Diyos, nakakatakot ang Diyos. Ulitin ko, maramdaman natin yun. Yung takot na yun. Na hindi tayo para bagang chill na chill dahil nandiyan ang mga kapatiran. Secondary na lang yung mga kapatiran. Ang primary na naririyan, ang Diyos ay naririyan. Kaya pag ikaw ay umaawit, huwag kang tumingin sa iyong mga katabi. Tignan mo, Panginoon, naririto ka. Sasambahin kita sa nararapat na pagsamba. Ulitin ko, ito yung first point. We should fear God because we are commanded to fear God. Mahalaga yun. Utos yun. Baka sasabihin natin, di, close na kami. Close na kami ni Daddy Jesus. Kaya, He understands me. Di ba? Merong ad na ganyan. Sa mga hindi pa nakakala, merong commercial na ganyan. He gets us. Can you imagine? Para bagang body mo, yung Diyos na lumikha ng buong langit at lupa, mga bagay na nakikita at hindi nakikita, at sasabihin mo, He gets us. Okay sana kung genuine. Pero mga sinners, imagine, sinners, habang naglalaksa, naiintindihan ako ng Diyos. Habang may mga same-sex marriage, He gets us. Can you imagine? Subahay, mga kapatid, huwag natin tanggalin sa ating puso't isipan ang pagkatakot sa Diyos, ang paggalang at respeto sa Diyos. Unang-una, dahil ito ay utos ng Diyos. At dahil ito ay utos ng Diyos, ito ay kalooban ng Diyos. Everything that God commands is according to His will. Now, to our second point, ito yung dinaanan ko kanina sa Book of Luke din. The fear of God exposes hypocrites. The fear of God exposes hypocrisy. To put it simply, sa mga nagsasabing ikaw ay mananampalataya, pero hindi makita sa iyo ang pagkatakot sa Diyos, you're a hypocrite. Hindi naman ibig sabihin na wala nang biyaya para magbago. No. Kundi sinasabi na, magbago ka. Kailangan mo ng fear of God. Dahil kung sa tingin natin, I can go sa loob ng church, I can do whatever I want, sing songs, whatever I pick and choose. Para sa Diyos naman eh. Pero hindi nakikita ang pagkatakot sa Diyos, yung pagrespeto at paggalang sa pananalangin, sa pagsasalita, sa pakikipagkaibigan natin, kahit sa pamumuhay natin, sa bahay natin. Nandun yung true character natin eh, sa bahay. Sa loob ng kwarto, between closed doors and windows. Makikita sa atin ang pagkatakot sa Diyos kahit ikaw ay nag-iisa. Yung kahit walang nakakakita, yung ikaw lang makakaalam kung meron ba talaga akong pagkatakot sa Diyos. Kung nakikita sa atin ang fear of God, mga kapatid, you are a genuine believer.
Hindi ka lamang nagpo-proclaim ng truth, kundi truth ka talaga. What you speak is the truth. To the third point, now, napakahalaga ito. The fear of God, or to fear God, is a character of a leader. The fear of God is a character of a leader. Nais kong mudaanan natin ito sa aklat na Exodus. Ang tawag dito ng mga nag-aaral ay Jethro's principle, the Jethro principle, kung ano yung nagkakamali. Chapter 18, verse 21. Now, ang context dito, bago ko basahin, si Moses as leader of the Israelites, na siya yung nagdala palabas ng Egypt sa bayan ng Diyos. May mga problema yung mga bayan, yung anak ng Diyos, yung Israel, may mga problema. So sa kanya dinadala dahil siya yung leader. At sobrang daming problema. May malaking problema, may maliit na problema, may problema ng magulang, may problema ng anak, may problema ng teacher, may problema ng kahit ano. Ang sabi nung tito niya, Uncle Jethro, sabi ni Jethro, hindi mabuti yung ginagawa mo. Ikaw, may stress ka. Mahihirapan ka, sinasalo mo lahat. Papayuhan kita, sabi niya. Ito yung sabi niya sa verse 21. You shall select from all the people able men, such as fear God. Sa NASB, furthermore, you shall select out of all the people able men who fear God. Men of truth, those who hate, galit sa hindi totoo. Hate dishonest gain, and you shall place these over them as leaders. As leaders. Of thousands, of hundreds, of fifties, and of tens. Dahil sa panahon ni Moses, kagaya sabi ko kanina, ang daming problemang dinadala sa kanya. Moses, may problema. Magkapatid, Moses, may problema yung mga magulang. Moses, may problema sa negosyo. May mga mas seryoso naman. Moses, mayroong kasalanan na ganap. So sabi ni Jethro, mag-appoint ka ng mga spiritual leaders na may takot sa Diyos. So ang pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, ay isang character ng isang leader. At ang leader ay hindi lamang yung tumatayo dito sa harapan, mga kapatid. Ulitin ko, lahat tayo in one way or another, meron tayong ginaguide or nililid. Magustuhan natin o hindi. Bakit? Dahil may mga mas bata sa atin eh. Right? Kahit hindi mo kapatid, nakikita ka. Kahit hindi mo kapatid, pag nakita ka, uy, si sister si brother may hawak-hawak na umuusok, pwede pala yun. Uy, ako nga rin. Diba? One way or another, merong nakakakita sa iyo. One way or another, ikaw ay naglilid. Kaya mahalaga, mga kapatid, na tayo ay merong pagkatakot sa Diyos, dahil ang pagkatakot sa Diyos ay isang character ng isang leader. Lalo na sa mga leader ng leaders. Kumbaga sa loob ng gawain, merong mga deacons, merong mga committees sa mga youths. May mga committees pa ba ang youth? Wala na. Pero may mga nagfa-function, di ba? Merong mga nagfa-function at tumutulong. So kayo ay mahalaga na makita sa inyo ang pagkatakot sa Diyos. Na hindi nyo lang ginagampanan yung trabaho nyo, kundi makita sa inyo yung mga decisions nyo ay inspired at motivated na tayo ay maging maingat dahil ito ay para sa Panginoon. And how much more yung mga leader ng mga taong yun. Yung mga tumatayong spiritual leader. So napakahalaga, mga kapatid, that we are to fear God because this is a favorable character. Favorable character. Ito ay gusto ng Diyos sa isang lingkod ng Diyos. To fear God is a character of a leader. Now let's read Job 28 verse 28. This is the fourth point. Ang sabi ni Job, to man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom.
wisdom yun. Ang sabi sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Sabi ni Job, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. Basahin muli natin sa Proverbs 3, verse 7 to 8. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, turn away from evil. Napakaganda ng verse 8. Practical to. It will be healing to your body and refreshment to your bones. Proverbs chapter 3, verse 7 to 8. Okay. This is the fourth point. The fear of God helps you overcome evil. It helps you, mga kapatid. Kung meron tayong mga ongoing na kasalanan at alam nating kahinaan, kung meron tayong mga bad habits na ang hirap bitawan, mga languages na alam nating hindi dapat pero minsan nadudulas tayo, mga practices na minsan alam nating hindi dapat pero nagagawa natin at we feel guilt, mga salita at mga manners na hindi dapat makikita sa isang anak ng Diyos pero alam natin hindi dapat pero nagagawa pa rin natin. This is it. Fear the Lord. Fear the Lord. And turn away from evil because it will be healing to your body, refreshment to your bones. Napakarami nating kasalanan, mga kapatid. Pero napakayaman din naman ng Diyos sa biyaya at awa. Kaya kung meron tayong mga practices, mga kasalanan na hindi natin mabitaw-bitawan, tayo lang nakakaalam yan eh. Diba, laging sinasabi ng mga MC, sa loob ng church, natanggap natin, pero yung reality nun, makikita sa atin paglabas ng church. Pag nandun tayo sa mga kwarto natin, pagkausap natin yung mga kaibigan natin, pagka-video call or ka-messenger or ano bang mga bagay, lahat ng yan, ikaw lang naman at ang Diyos ang nakakakita eh. But if you are a son of God and a daughter of God, one who fears the Lord and wants to fear the Lord, meron kang mararamdaman na conviction, mali ito. Hindi ko dapat ginagawa ito Ang sabi ni Solomon, verse 7, huwag kang maging matalino sa sarili mong mata. Huwag kang magpanggap na alam mo lahat. Na, minsan, kaya ko naman i-overcome to eh. Na, I can do it on my own. Na alam ko yung ginagawa ko, di ko kailangan ng payo. Alam mo, sabi ni Solomon sa ating text sa verse 1, yun yung full eh. He despises wisdom and instruction. Ayaw niya nung sinasabihan siya. Ang sabi ni Solomon, do not be wise in your own eyes. Alam niyo, kaya wina-warning yun kasi pwedeng mangyari yun. Kaya sinasabing, huwag mong gawin kasi ginagawa mo eh. Ginagawa natin. Na minsan pag tayo ay sinasabihan na pinapayuhan na, uy, iwasan mo yan, bawasan mo yan, wag yan, bawal yan, palitan mo yan, huwag mong gawin yan. Merong pride na nasasaktan sa atin na para bang hindi, alam ko yung ginagawa ko, I am wise in my own eyes. I know what I am doing. No, you don't. You know, kung titignan natin sa spiritual lenses, sa spiritual perspective, ang kaaway, nakagarian, ikaw nagsasayaw-sayaw, pinaglalaroan ka ng kaaway. Every time na ikaw ay nagdedepensa ng kasalanan, ang kaaway ay, sige yan, tama yan. Depensa mo yung mali. Depensa mo yung sarili mo. Nasasaktan ka, depensaan mo. Yung instruction ng mga preachers and elders and mga magulang at may mga edad kaysa sa atin, huwag mong pakinggan yan. Ang kaaway, pinaglalaroan ka. Laruan ka lang. Pero naririyan ang biyaya ng Panginoon, nakaabot. Turn away from evil.
That is why, pag ang Panginoon ay nagpatawad at siya ay nagpagaling, anong sinasabi? Ano yung pang period ng Panginoong Hesus? Go and sin no more. Why? Because you will sin more. Kaya inutusan tayo, tama na, period na. Pinatawad ka na eh. Right? Guilt hurts, mga kapatid. But grace and mercy endures forever. Nandiyan yan. Para bagang kamay, nalulunod ka na sa swimming pool. Ayan no, may salbabida. Rich. Fear God. To the fifth point. Proverbs 23 verse 17. Nais kong basahin sa aking Biblia. Alam nyo, namimiss ko yung, naalala ko dati sa Cubao, nais ko lang i-share, nung bata pa ko. Pag sinasabi ni Pastor, open our Bibles to Book of Ephesians, kunwari, or Exodus. Namimiss ko yung, maririnig mo yung mga papel, yung mga no? Maririnig mo yung sound ng pages ng Biblia. Kaya ating basahin sa ating Biblia. Kung wala tayong Bibles, we have the screen. But if we have our Bibles, open it. That is wisdom. Chapter 23, verse 17. Do not let your heart envy sinners, but be zealous for the fear of the Lord all the day. That is the fifth point. The fear of God is a lifetime lifestyle of a Christian. Ito ay lifetime. Hindi ito isang event na naranasan natin na minsanan tayo naiyak at nakita natin na tayo ay makasalanan at mabiyaya ang Diyos. At pagkatapos nun, ang saya-saya na ng buhay. Relax. No. We experience it every day. Ang sabi sa Nasby, do not let your heart envy sinners. Ulitin ko, kaya may warning, kasi ginagawa natin. Kaya sabi, huwag mong hayaan na ang iyong puso ay mainggit sa makasalanan. Bakit mainggit? Ano yung kasunod? Live in the fear of the Lord always. That is to say, na yung mga makasalanan ay walang takot sa Diyos. Sabi pa ng Judges, everyone did what was right in their own eyes. Para sa akin, gagawin ko para sa sarili ko. Yun ang tama eh. Yan ang sinner. Wala siyang Diyos. Pwede niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mainggit sa kanila na para bagang malaya sila. Alam niyo, sabi ni Paul sa ganyan, dalawa lang naman yan eh. Kung hindi ka alipin ng Diyos, alipin ka ng kasalanan. Kung ikaw ay alipin ng kasalanan, alipin ka ng diablo. Kaya sabi ko kanina, pinaglalaruan ka lang. Minsan iniisip natin, buti pa sila, Christmas party. Ang sarap naman pumunta doon. Sarap nga naman. Ako, amin ko, naka-attend na ako ng Christmas party. Ang daming pagkain. But later along, nung nag-high school ako, sabi ko, ay, hindi pala, mali pala yun ah. yung parang magaan, hindi pala magaan. Pero minsan inisip natin, buti pa sila. Nakakaingit. May gift giving. Magkano yung regalo sa iyo, classmate? 2,000. Ay, kung pumunta ako, nakakuha rin ako ng ganong regalo. Ang sabi ng Panginoon, salita ng Panginoon, huwag mong kainggitan yung makasalanan. Huwag mong kainggitan. Ang sabi, be zealous and live in the fear of the Lord always. Sa ibang salin pa, all the day. Continuous, patuloy, araw-araw hanggang ikaw ay malagutan ng hininga. Mula sa ikaw ay tumanggap sa Panginoong Kristo Jesus. Maramdaman mo yung pagkatakot sa Diyos hanggang ikaw ay mamatay na. Naroroon ang pagkatakot sa Diyos.
Naway hindi lumabas sa labi natin, sayang, ang tanda ko na, ang dami kong bagay na hindi nagawa. Ang dami kong bagay na sana nasubukan ko yung negosyo, yung trabaho, yung pakikipagrelasyon sa mga iba't ibang mga tao. Huwag natin kainggitan ang mga bagay na yun. But live daily, zealously, living for the fear of the Lord. Day. Praise God. That is the fifth point. The fear of God is a lifetime commitment, experience, lifestyle ng isa nagpapakilalang Kristiyano. Kagaya sabi ko kanina, alam niyo, pag nainggit tayo sa mga nagagawa ng sanlibutan, kung sa mata mo titignan, kung magiging tapat tayo, talagang nakakainggit. Kung sa mata mo titignan, totoo yun. Can you imagine, Sunday ganito, yung iba natutulog, nasa mall, o nasa family, nasa restaurant, nasa beach. Kung sa mata mo titignan, nakakainggit talaga. Kung magiging tapat tayo. Pero sabi nung song opening kanina, we walk by faith, not by sight. Bakit? Pag yung sight ang ginamit mo, maiingit ka talaga eh. Yung fear of the Lord, hindi naman nakikita ang fear of the Lord. It's by faith. Daily. Yung kaysa ikaw ay mainggit, sayang, wala ako dun, sayang. Makita mo na, buti na lang, nandito ako sa biyaya ng Panginoon. Kaysa sabihin natin, sayang wala ako dun, sayang hindi ko nagawa yun. Ang lumabas sa atin, Panginoon, nais kong paluguran ka, dahil ang buhay ay hindi natatapos sa ibabaw ng lupa. Hindi natatapos sa kalakasan ng katawan na ito. Sabi ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, kung sino ang dapat mong katakutan, ang siyang kayang pumatay sa iyo at kayang itapon yung katawan mo sa dagat-dagatang apoy. That is a fearful thing sa isang makasalanan. Pero sa isang redeemed and restored, born again Christian, you know na yun nakakatakot na yun na Diyos noon, ngayon ay makikita mong, oh, mahal ako noon. Pag binabasa ang Old Testament, ang tawag nila sa Yahweh in the Old Testament, the scary God. Alam nyo ba yan? Sa mata ng denomination, ang Diyos sa Old Testament, nakakatakot. Si Jesus Christ, cool. Basahin nyo yung Revelation, si Jesus Christ yung nagsasalita doon, mas nakakatakot. Isipin natin, yung bundok kasi may mga kidlat-kidlat eh. Nakakatakot naman talaga. Si Jesus, yun lang, lit-lit. 33 years old lang, namatay. Hindi nakakatakot. Kala natin gano'n eh. Basahin niyo yung Revelation. Mas nakakatakot. Yung dating parang lamb na duguan, lion din pala. Now, that is their 6th point. In the book of Exodus, nice kong basahin ito. Chapter 20, verse 18 to 21. This is the fear of God gets you closer to God. The fear of God gets you closer to God. Maring sa mata ng sanlibutan, kung di natin maunawaan in the biblical sense, ang fear of God, contradiction yun. Pwede ka ba lumapit sa bagay na kinatatakutan mo? Ako ilang beses ko na nasabi, may takot ako sa gagamba. Ayokong lumapit sa gagamba. Takot ako dun eh. Pero sa mababasa natin, and this is a 6th point, the fear of God gets you closer to God. Nais kong basahin ito sa chapter 20 ng book of Exodus. Chapter 20, verse 18 to 21. Now all the people witnessed the thunderings, the lightning flashes, the sound of the trumpet, the mountain smoking, lahat yan nakikita ng mga Israelites. Kulog,
kidlat, tunog ng trompeta, umuusok yung bundok. Ano yun? Ang Diyos nandoon sa bundok. Maganda man tignan yun. Yung bundok, umuusok, merong kidlat, merong mga, may usok. Can you imagine, bundok na umusok? So parang bulkan. Sa panahon natin, takot tayo sa bulkan. Can you imagine, hindi lang parang bulkan, merong mga kidlat. At ang sabi ni Moses, when the people saw it, they trembled and stood afar off. Lumayo sila. Then they said to Moses, Moses, ikaw ang makipag-usap sa amin at makikinig kami. Huwag mong hayaan na ang Diyos ang makipag-usap sa amin. Dahil pag ang Diyos na nakipag-usap sa amin, mamamatay kami. Ulitin ko, may fear sila. Pero alam nyo ba, ang fear nila ay hindi yung takot nila sa Diyos. Gusto ko linawin yun. Ang takot nila ay takot silang mamatay. Right? Takot silang mamatay. Hindi sila takot sa Diyos, kundi takot silang mamatay dahil yung Diyos, kaya silang patayin. Takot silang mamatay. Kaya yung takot na yun, nagdala sa kanila ng they stood afar off, lumayo sila. Sabi ni Moses, ikaw na lang. Nag-uutal-utal ka mas madali kang kausap. Yung Diyos, hindi nag-uutal-utal, nakakatakot. Verse 20, Moses said to the people, do not fear. Do not fear. Huwag kayong matakot. For God has come to test you. Now read this. For God has come in order to test you, and in order that the fear of Him may remain with you, that you may not sin. Gusto kong basahin natin muli sa simula. Ang sabi, do not be afraid. Huwag kang matakot. Pero ang Diyos ay pumarito para subukan kayo at para ang pagkatakot sa Diyos ay manatili sa inyo. Maring sa tenga ng Israelites, huwag ba kami matakot? O matakot? Right? Do not be afraid. Let the fear of the Lord remain in you. Moses, ano ba talaga? Pero alam naman natin, ang pinag-uusapan ni Moses dito, na fear, ito yung reason para hindi kayo magkasala. Hindi kayo gumawa ng kasalanan. Hindi kayo gumawa ng bagay na karumal-dumal, abomination sa mata ng Diyos. Yun yung klaseng pagkatakot ang gusto ni Moses at ang gusto ng Diyos na manatili sa atin. Hindi yung takot na tayo ay natatakot lumapit. Ang sabi ni Moses, okay matakot lumapit. Pero yung pagkatakot sa Diyos, naway manatili sa inyo, yung pagkatakot na magpipigil sa inyong gumawa ng kasalanan. Ay, kita niyo yung difference? Sa mga nagdadrive, Brother Kyle, bagong driver, congrats. Sa mga nagdadrive sa atin, minsan masarap mag-drive. Alam niyo, masarap mag-drive. Lalo na ako, automatic, na Brother Dave. Masarap mag-drive. Alam ko walang traffic. Pero pa nagdadrive ka, tapos bilang may pulis, sa mga drivers, alam yan, may nararamdaman kayong kakaiba eh. Oo, totoo yan. Kahit ako minsan, nung nakaraan galing kasal, di may nakita ko nagwawangwang. Tapos nakalagay pulis siya. So sobrang, wala naman alam kung wala akong kasalanan. Alam ko wala akong ginagawang kasalanan. Pero dahil, gumilid ako. Tapos nagbagal ako. Yun yung fear na nakakatakot eh. Yung terrified ka. Alam mong wala kang kasalanan. Pero parang baka meron eh. Baka, teka, di ako naka-seatbelt. Alam ko namang, teka, kompleto naman, naka-salamin, seatbelt. Pero teka, may pulis, teka. Baka meron. Yung fear na yan, yung terrified tayo. Ito yung nararamdaman ng Israelites. Can you imagine, bundok lang naman sana eh. Kung bundok lang sana, madali. Pero umuusok. May kidlat. May apoy. May mga iba't ibang madilim pa.
Ngayon, yung mga Israelites na okay naman sana, kaya lang, nakakatakot. Wala naman silang kasalanan ginagawa pa. Lalapit nga lang sila eh. Pero nakakatakot. Pero sabi ni Moses, huwag kayong matakot lumapit. Ang takot na manatili sa inyo, yung paggalang at pagrespeto sa Diyos para hindi kayo magkasala. Yung pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, the right understanding of the fear of the Lord ay dinadala tayo upang maging mas malapit tayo sa Diyos. Yung magiging mas closer ka sa Diyos. Alam niyo sa mga magulang at sa mga anak, personally, para sa akin, the more na nire-respeto ng anak yung magulang, yung pagrespeto na nakikita mo kung paano sila mag-converse, hindi lang sa pag-opo at opo, kundi kung paano sila mag-usap at makipag-fellowship sa isa't isa. The more naman nakikita natin yung kung paano nila itrato yung isa't isa, lalo na yung anak sa magulang, alam ko maganda yung relasyon. Biblically, Dahil nakikita natin na yung anak, meron siyang pag-revere sa kanyang magulang. Na pag sinabi ng magulang, dito ka, yung anak, sunod. Pero pag yung nakikita natin, dito ka, tapos yung anak, sumisigaw-sigaw, nagagalit. Tanungin ko kayo, maganda ba yung relationship? No. Pero pag ang magulang ay nagsasabi, anak, wag yan. At ang anak ay sumusunod, masaya, nakikita sa kanya. Tanungin ko kayo, maganda yung relationship o hindi? Maganda. Diba? Maganda. Ibang topic na yung sa ibang sitwasyon na dahil ini-intimidate, lagot ka sa akin mga may pag... Iba na yun. Ibang matters yun. Pero clearly, na pag ang anak ay sumusunod sa magulang, maganda ang relasyon. Tama? Meron mang matigas sa ulo na anak dito. Ay, tatanungin ko yung mga magulang niya. Nalalaman natin. Dahil nakikita yung paggalang at pagrespeto ng anak sa magulang. And it works both ways. Kahit yung anak, meron din yung magulang, meron din pagrespeto sa anak. Pag may gusto yung anak, at is for her or her privacy, at nire-respeto yun na magulang, makikita mo ba rin na maganda ang relationship na magulang at anak. Because this fear, itong fear, hindi yung takot na ikaw ay nanliliit at ayaw mo nang lumapit. No, yung fear na dahil alam mo yung kaya niyang gawin, magulang ko yan. Tito ko yan. Tita ko. Lolo ko. Alam ko yung kaya niyang gawin. Ako, ang liit-liit ko lang. Yung paggalang na yun, lalo tayong nagiging mas malapit sa tao na yun. The fear of God gets you closer to God. Now to our last point. Naririyan pa ba mga kabataan? Mga kabataan at may asawa. To our seventh point. The fear of God. Let's go to the Proverbs 8, verse 13. The fear of God teaches you to hate sin. Sabi sa verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Pride, arrogance, and the evil way, and the perverse mouth, I hate. Ang pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin na hindi lamang tayo ay mapalapit sa Diyos, kundi tayo ay magalit at lumayo at pandirian yung kasalanan kung saan tayo kinuha ng Diyos at niligtas ng Diyos, binayaran ng Diyos. Yan ang tinuturo sa atin ng pagkatakot sa Diyos. Pag ikaw ay mayroong pagkatakot sa iyong mga magulang, sa iyong mga may edad, yung takot na paggalang at pagrespeto, holy reverence, alam mo yung mga bagay na ayaw nila eh. Tama ba? Diba? Naririyan na si pastor. Minsan nagiging mas behave tayo. Bakit?
Kasi yung presensya ng tao, at lalo na pag ang Diyos, ay merong epekto sa atin eh. How much more, mga kapatid, between God and sin? God never mag-agree ang salita ng Diyos sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, let your yes be yes and your no be no. Huwag mong gawing tama yung mabuti. Ang sabi, woe to them that call evil good. Woe to them. Kawawa sila na nagsasabing ang masama, pwede naman maging mabuti. At yung mabuti, masama yan eh. Woe to them. The fear of the Lord, it teaches us to hate sin. Naway, matutunan natin ng mga kapatid. Alam niyo, okay magalit. Magalit sa kasalanan. Pag tayo magkakaibigan, minsan may mga offenses. Huwag tayong magalit sa may inner being, pati sa spirito at kaluluwa. Pagkatao ng tao ay galit na galit tayo. No. Magalit ka sa may kasalanan. Learn to forgive. Magalit ka sa kasalanan. But learn to forgive. Grace and mercy. Diyan tayo nakatayo, mga anak ng Diyos. But hate evil. Never grace and mercy for evil. Never grace and mercy for the pride and arrogant and the evil way. Never. Kaya napakaganda ng pangaral nating Panginoon kanina umaga, sa salita ng ating Panginoon, we are to stand for the truth, mga kapatid. Pag tayo may nakikitang kasalanan, call it for what it is. Sin yun eh. Hindi yun pwede naman no, kasalanan yun eh. We are to hate evil if we are to fear our Lord. Now, nice ko kayong dalhin sa ating text. Atras tayo sa chapter 2. Napakagandang continuation ito ng chapter 1. Ang sabi sa verse 1 to 4, now, I believe ito ang paraan, dahil baka tanungin natin, fear of God. How do we fear God? Paano ba tayo magkakaroon nung ganong klaseng pagkatakot at paggalang at pagrespeto at pagkatakot talaga sa Diyos? Let's read. My son, verse 1 ng chapter 2 ng Proverbs, if you receive my words, treasure my commandments, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Basahin niyo sa verse 1. Ito yung paano. Sa verse 5, ito yung kaya. Sabi sa verse 1, if you receive my words, if you treasure my commands within you, if you incline your ear to wisdom, ito yun para magkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos. Listen, receive the words, treasure His commands, incline your ear to wisdom, apply to your heart to understanding, cry out for discernment, lift up your voice for understanding, seek her as silver, search for her, yung her ay wisdom, as for hidden treasures. Then you will understand the fear of the Lord. Para makuha natin at maunawaan natin, mga kapatid, this fear of the Lord, it is by His words. Very simple words of wisdom. Gusto mo makilala yung Diyos? Kilalanin mo yung salita ng Diyos. Right? Yes. Hindi nga complicated yun eh. Minsan pinapakomplicate lang natin eh.
Dahil nilalagyan natin ng mga gusto natin. Pero yun na yun. Receive my words. Treasure my commands within you. Incline your ear to wisdom. Alam niyo, lagi kong pinapayo ito sa mga mas bata na pag yung mga magulang natin may sinasabi sa atin, hindi mo kailangan sumunod agad. Pakinggan mo. Listen. Yung sinasabi, kaya sunod-sunod, pakinggan mo lang. Kasi pag nakikinig tayo, maunawaan natin. Pag naunawaan natin, susunod tayo. Kaya incline your ear. Huwag tayong, pag merong preacher na nagano ng kasalanan at tayo minsan nagde-defense agad sa, hindi naman ito ganun kasama. No, listen. Stop, muna tayo. Listen. Hindi mo kailangan sumunod agad na, sige na nga, basta na, sige na nga, para tapos na. No. Stop muna. Incline your ear to wisdom. Apply your heart to understanding. Unawain. Umiyak ka para sa pangunawa. Sa verse 3. Kung gusto natin maintindihan at maunawan, hingin mo sa Panginoon. Alam mo si Solomon, ganyan siya, umiyak siya sa Panginoon. Yun yung wish niya eh. Wisdom. Dahil ang daming king siya eh, ang daming problem sa kingdom. Mga kapatid, yan ang fear of the Lord. It is not that it is complicated. Simple nga lang eh. Ang Diyos ay Diyos. Kaibigan mo siya, ama mo siya, pero hindi mo siya kaibigan lang at ama lang. Siya ay Diyos mo. Kaya napakaganda ng awit natin kanina sa pagsamba. You are my Lord. You are my God. Huwag tayong ma-stuck between the relationship na, ay, Daddy Jesus, peace bump, yo. You're cool. No. He's the God of the universe. Siya yung lumikha ng langit at lupa at ng mga bituin sa langit na hindi mo mabilang-bilang. Pero bilang niya, yung buhok mo sa iyong ulo, hindi mo bilang, pero bilang niya. At according to science, 150,000 daw, ranging from 90,000 to 150,000 ang bilang ng buhok. Ranging lang yun. Eh ang Panginoon, kaya eksakto bilang. Sa Panginoon, no. Can you see? We are to fear the Lord because He knows everything. Alam niya lahat at kaya niyang gawin ang lahat. He has the power. So let us fear the Lord. Nice kung tayo tumayo at basahin ang Hebrews chapter 12 verse 28. This is the response of the brethren and the Christians who have received our Lord Jesus Christ. Since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude, by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. Sa ibang salin, with holy fear and awe. Yung ating response, mga kapatid, mga kabataan, ikaw ay nabautismuhan na sa tubig, nabautismuhan na nang lumipas ang ilang panahon. But right now, hindi yun one-time experience before na para bagang achievement natin yun at tapos na yun. Bago naman, no. Our response daily until our last breath is to show gratitude. Alam niyo yung gratitude is very important na magkaroon tayo ng attitude of gratitude. Isang ugali ng mapagpasalamat, hindi lamang pagpapasalamat, kundi isang estado. Ang pagiging gratitude, mga kapatid, na makita mo, hindi naman ako karapat-dapat, pero salamat. That's gratitude. Thankfulness ay iba. Thankfulness ay ikaw ay nagpapasalamat. Gratitude
Yung makita mo na ikaw, hindi karapat-dapat, pero binayaan ka ng Panginoon. Kaya masasabi mo, Panginoon, I am not worthy, but thank you. Kagaya pa ng panalangin nung ang isang lalaki ay lumuluhod at ang Pariseo ay nananalangin at siya ay nagmamalaki sa kanyang sarili, ang kanyang panalangin, Panginoon, salamat dahil hindi ako kagaya ng mga makasalanan. Pero ang panalangin ng lalaking napaka-mapagpakumbaba na ito, makasalanan kagaya natin. Sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Kaya nga siya nakaluhod eh. Kasi hindi na kaya tumingala. Hindi na kayang itingala at itaas sa kanyang ulo dahil siya ay nanliliit sa kanyang kasalanan. Dahil alam niya sa mata ng Diyos, siya ay marumi. Siya ay napakaliit at hindi kailangan. Pero siya ay nananalangin. Can you imagine that? He is praying, Lord, have mercy. Remember this, church. When we think of the goodness of God, we look upon the grace of God. Right? But when we look on the fear of the Lord, we look upon the mercy of God. Dahil pag ikaw ay nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos, this attitude of gratitude, na hindi one time lang. Mga kapatid, ulitin ko, kaya sabi ko sa panguna, naway lumabas tayo sa building na ito na punong-puno ng wisdom. Na ganun pala ang fear of the Lord. Next time, mas pagbubutihin ko pa dahil karapat-dapat ang Diyos. I am unclean. I am not worthy. I am dirty. Pero salamat sa biyaya at awa ng Panginoong Jesucristo. Nais kong basahin ng Ephesians chapter 5. Napakagandang sulat ni Pablo. Ang sabi ni Paul, 21, submitting to one another in the fear of Christ. Sa New King James, fear of God. Pero ang word na ginamit dito ay Christos. This is Christ, the Son of God, Jesus Christ. Submit to one another in the fear of Christ. To submit to one another is to love one another, forgive one another, be gracious to one another in the fear of Jesus Christ. Kilala ba natin ang Panginoong Kristo Jesus, mga kabataan? I pray sa mga oras na lumipas, sa mga panahon na lumipas, mga magulang natin na lumipas na, ipagpatuloy natin yung pagkatakot sa Diyos na ito, na magpatuloy, na hindi natin makalimutan na dapat pa rin tayong matakot sa Panginoong Kristo Jesus. And at the same time, ang Panginoong Kristo Jesus ay nagsasabi rin, come, all of you who are heavily laden, come. What an invitation to us. So mga kapatid, we serve whom we fear. If we fear men, we serve men, whether we believe it or not. But if we fear God, we serve God. Let's sing this beautiful song. Sabi ng awit, my sins, napakarami, pero ang kanyang kawan, mas marami. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Listen from verse 1. Let's sing that personally. Hallelujah. Individual between you and God. Let's sing it. Yes, Lord. What love could remember no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sum, thrown into the sea without bottom or shore. My sins, they are many, His mercy is more. Let's sing the verse 2. Praise God. Oh, what riches of kindness He lavished on
Hallelujah, let's worship Him. His blood was the payment, His life was the cause. We stood near a death we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, praise the Lord. His mercy is more. Stronger, mas malakas ang awa at biyaya ng Panginoong Kristo Jesus. Yes! What truth! What wisdom niya na matanggap natin. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Let's sing. His blood was the payment, His life was the cause. We stood near a depth we could never afford. My sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. His mercy is more. Hallelujah. Is stronger than darkness. New every morn. My sins, they are many. His mercy means up and praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. His mercy is more. Stronger. Hallelujah, my God. He's a strong God. He knows all things. Hallelujah. Can we sing the first verse without the instruments? Namnamin natin ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. What love could remember? Hallelujah. We have done. Omniscient, all-knowing, He counts not. He's forgotten it all. Hallelujah. Or sure. Listen the second verse. My sins, they are many. His mercy is more. What kindness, what riches, what riches of kindness He lavished on us. His blood Was the payment, His life was the cause. We stood neath the death we could never afford. Oh, my sins, they are many. His mercy is more. Praise the Lord. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. My sins, minsan pa, they are many, but His mercy is so much more. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. My sins. Minsan pa, can we sing it without the instruments? Sambahin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Tumanggap ka ng pagsamba. We fear whom we serve. And we serve the living God, whose mercies are more. My sins, they are many. Stronger than darkness. Oh, stronger than darkness. New every morning. My sins, they are many. His mercy is more. Hallelujah. Can we praise the living, eternal,
loving and righteous Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoong Kristo Jesus. Lord, we fear you, Lord. But this fear gets us closer to you. Because as we fear you, you extend your mercy. You extend your hand, the tender hand of Jehovah. As we learn through your words that yes, you hate sin forever. From then until now, until the end of time, there is no room for grace and mercy for sin. But for the sinner, you've extended your mercy for us. Walang kayang at taglay na katuwiran sa aming sarili. Ngunit pinili mo kaming ibigin. Bakit? Bakit? Hindi namin kayang ipaliwanag. But it's by the agape love, the unconditional love of God. Nang lalaking lumapit at pinagaling mo sa 10 may leprosy. Ito ang naramdaman ng isang lalaking Samaritan na ito. Nang siya ay lumuhod sa iyong harapan matapos mo siyang pagalingin. Nakita niya ang biyaya at awat habag mo sa kaniyang buhay. How much more we, Lord? Panginoon, iparamdam mo at iparanas sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang iyong salita ay buhay, Panginoon. We know it and we believe it. And we serve the one who spoke it. Jesus Christ. Tayo manalangin, Panginoon namin Diyos, salamat. Yan ang bukod tanging kaya namin sabihin. Kahit pagdating sa langit ay marinig namin, well done, good and faithful servant. The only words we can say is, thank you, Lord. Hindi kami nagtagumpay sa aming mga sarili. Kundi dahil sa iyong biyaya, sa iyong awa, hindi mo kailangan patayin kami upang kami malagutan. Kailangan lang maipigilan ang buhay. Ngayong pinagkakaloob. Ngunit hindi mo ito ginagawa sa amin. Dahil meron ka bang purpose at layunin sa mga buhay ng mga kabataan na niririto. Sa mga nag-aaral na niririyan, sa kalagitnaan ng kanilang mga kaibigan, makita ang liwanag! Makita ang pagkatakot sa Diyos na buhay! Makita na sila ay mga anak ng Diyos! Panginoon, sila ay pinapanalangin ko on behalf of them, Lord. Give them the wisdom. Instruct them. Teach them the righteous path of the holy ones. That we may enjoy. Kagaya na sabi ng Salmo, Panginoon, that we may serve you with fear and rejoicing with trembling. Yes, we rejoice in you, but we also tremble at your presence. Panginoon, ilagay mo sa aming mga puso, hindi lamang sa dakong ito, kundi sa aming mga tahanan. Ang mata mo, Panginoon, ay nakatingin sa amin. Ngunit hindi lamang ang iyong mata, ang iyong kamay ay naririyan. Ikaw mismo ay naririyan. We thank you, our Lord Jesus Christ. Grant us this prayer. Teach us the fear of the Lord, because this is the beginning of knowledge, wisdom, instruction, and every good thing. Teach us how to fear you. And we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Can we shout, praise the Lord, church? Can we shout, hallelujah? Praise the name of our Lord Jesus Christ. To God be all the glory. Ating palapakan muli ang Panginoon. Hallelujah. Aking binabalik sa ating MC. Brother Vince.